Malakas na ulan ang namerwisyo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ngayong gabi. Kasabay po ng baha ang pagsisikip ng daloy ng trapiko na natapat pa sa kasagsagan ng uwian ng mga commuter. Ang iba pang detalye abangan maya-maya lamang. Arestado sa Mexico, Pampanga ang isang lalaking wanted sa kasong syndicated illegal recruitment. Umabot umano sa 1,700 individual ang nabiktima ng suspect mula 2023 hanggang 2025. Saksi si James Agustin. Sa kanyang inuupahang bahay sa Mexico, Pampanga, natunton at naaresto ng pulisya ang 40 anyos na lalaking wanted sa kasong syndicated illegal recruitment. Pagdating sa police station sa Quezon City, nadiskubre na may 29 na arrest warrant pa siya sa parehong kaso. Isinilbi rin ito ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, humingi ng tulong ang isa sa mga nabiktima para maaresto ang lalaki. Itong suspect po natin, ayon sa ating information, ay nagtatago sa bandang Pampanga. So upon verification, na-confirm natin na yung tao nga ay nandoon. But kaya hindi nahuhuli because gumagamit po siya ng ibang identity, ibang pangalan yung ginagamit. Sa imbestigasyon ng Project 4 Police, aabot sa 1,700 ang nabiktima umano na lalaki mula 2023 hanggang 2025. Ang ilan sa kanila nagtungo sa himpilan ng pulisya. Iisa ang reklamo. Pinangakuan sila na makakapagtrabaho sa Europa bilang mga skilled worker. Pero na makapagbayad na, wala ni isang nakaalis sa kanila. Ito naman po ating mga biktima, sa kagustuhan nilang makaalis agad, makapunta sa ibang bansa. Pumapayag na po sila kasi ang style niya, sinasabi niya, konting slot na lang yung natitira. So para ma-prioritize kayo, you have to give certain amount, which is ang pinaka-minimum po na hinihingi nila ay 80,000. At meron din mga nakapagbigay hanggang 300,000. Giit ng suspect, empleyado lang din siya ng isang agency, kaya siya ang humaharap sa mga biktima. Ako'y nakasangkot sa napakaraming kaso ng illegal recruitment at ako'y nagpapasalamat dahil ako'y nahuli dahil gusto ko talagang harapin ito dahil para rin sa mga aplikante at para malaman ng katotohanan. Kung ano lang yung sinasabi ng management, yun lang din ang ginagawa ko. So, naiintindihan ko maraming galit sa akin kasi nga ako ang humaharap sa kanila, okay? At ako yung nag-a-update ng status nila and nothing less, that's all. Ayon sa pulisya, nakansela na nitong Enero ang lisensya ng agency kung saan naging empleyado ang suspect. Nang i-check ang record, napag-alaman na dati nang naaresto ang suspect dahil sa mga kasong rape at estafa. Nakapag-return of warrant na ang pulisya at hinihintay na lang commitment order mula sa korte. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Inulan at binaha ang ilang lugar sa Mindanao gaya po sa Barangay Labangal, General Santos City. Hinampas ng mistulan ng buhalang alon ang dike bago ito umapaw at umabot sa ilang bahay. Pinasok din ng baha mga bahay sa Barangay Kablakan sa Maasim, Sarangani. At sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Glan, saplit ang inilikas ang nasa 30 pamilya na nakatira sa tabing ilog dahil sa pagtaas ng tubig at dahil sa banta ng pagguho ng lupa. May gumuho ring lupa sa Arakan, Cotabato kahapon kasunod ng malakas na ulan. Kaya po pansamantalang hindi pinadadaanan ang Paco Rojas Arakan Valley Road. Binahari ang mga kalsada sa Zamboanga City. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Matapos po ang pahayag kahapon na sana hindi one-sided ang prosekusyon, nilinaw ni Senador Robin Padilla na tungkol daw ito sa hindi pagpapadalo sa ilang senator judge dahil may mga kaso. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa kasagsagan na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, nagsalita si Senador Robin Padilla para pagsabihan ng prosekusyon na iwasan ang paghaharap ng witness na may kaso. Bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Sagot ng lead prosecutor, wala namang kaso ang dalawang tinukoy na witness nila. We were able to verify already
that there are no cases pending against the prosecution witnesses. Kalmado naman ang pagtatanong hanggang sa Napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. hindi nakunan sa video ng impeachment court kung ano ang ginawa ng mga tinutukoy ni Padilla na nag-iingay. Pero humingi ng paumanhin ang prosecution at nagpaliwanag sa kanilang regular press conference. Kanina talaga nagising kami lahat at pinagalitan pa kami sa front row. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. Senator Robin, sabi mo kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero kaugnay sa sinabi ni Padilla na sana wag one-sided ang prosecution, The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Hindi ba? Ganon. As we say, it is the nature of the beast. Siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. matapos nito naglabas ng statement si Padilla para linawin ang nasabi niya. Kaugnay daw ito sa sitwasyon ng ilang senator judge na hindi makadalo sa impeachment trial dahil nahaharap sa kaso. Samantalang may witness umano sa impeachment trial na nahaharap sa legal na usapin, bagay na itinanggi ng prosecution. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty. Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was Alam more niyo of po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin. Sa ngayon, 3 senador ang hindi nakakadalo sa trial. Si Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta na kapwa may kasong plunder sa Sandigan Bayan. At si Senador Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Si Marcoleta sumulat sa impeachment court para payagan siyang bumoto sa impeachment trial ng bise. Ni-refer ito ng impeachment court sa Senado para matalakay sa pagbubukas ng sesyon dahil ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, kailangan amyendahan ng rules para dito. The presiding officer in this court will not act on it at this time, but instead, since we will be resuming next week, we'll be referring this matter to the Senate as a legislative body, given that it's the Senate that will be amending the rules to allow participation through a vote. Because apparently, as pointed out by Senator Judge Marcoleta, during the Estrada impeachment trial, a rule was adopted, which we are confirming, that allows the Senate President to provide a mechanism by which a senator who cannot vote, once we convene the Senate as a legislative body, I'm inclined to agree with the suggestion of Senator Marcoleta, for as long as there is no suspension. Matatanda ang sinuspindi ng Sandigan Bayan ng 90 days si Estrada noong Hunyo. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Takaw tubig at takaw kuryente. Kabilang po yan sa mga agam-agam ng ilang grupo tungkol sa Artificial Intelligence Hub na itatayo sa New Clark City sa Tarlac. Nagpaliwanag naman tungkol dito ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Saksi, si Marie Zumad.
Sa courtesy call ni United States Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kahapon, kabilang sa mga natalakay ang Pax Silica Initiative na magtatatag na economic security zone sa New Clark City sa Tarlac. Pax Silica and the Luzon Economic Corridor is one of the main points that President Marcos has expressed. He's very pleased with that. It's moving quickly and that will definitely help the Philippine economy. Abril ngayong taon nang lumagda ang Pilipinas sa Pax Silica Initiative ng Amerika na layong bumuo ng global supply chain para sa AI at semiconductor industry. Sa ilalim nito nakatakdang itayo ang Artificial Intelligence o AI Hub sa mahigit 1,600 hectares na lupain sa New Clark City. Ang pinaka-importante dito, our critical minerals, tapos number 2, our world-class workers, tapos number 3 yung ating strategic location. Hindi na natin sila i-export ng unprocessed, mapaprocess natin sila rito. Yung value add ay nandito sa Pilipinas. Pero nangangamba ang ilang grupo sa itinatayong hub sa Tarlac na magsisilbing AI processing o data centers. Takaw kuryente daw kasi ang supercomputers na ginagamit ng AI. Halimbawa, ang tanong sa isang AI chat app, 10 beses na mas power-hungry kaysa sa tanong sa search engine. Mas matindi pag AI photos at videos. Pero giit ng Department of Trade and Industry o DTI, may hiwalay na pagkukunan ng kuryente ang AI hub. These are additional pagdating sa mga power. Hindi ito yung mga kukuha dun sa ating existing power na mga power capacity. Gayunman, pinangangambahan ng Makabayan Block na maitulak nito ang singil sa kuryente sa Pilipinas bilang pinakamahal sa buong Asya. Wala pa man kasi ang AI hub, mataas na ang presyo ng kuryente sa bansa. Isa pang pangamba ng ilang grupo, takaw tubig din ang AI hub. Kung ang cellphone kasi nag-iinit pag sobrang ginagamit, lalo ang AI centers. Kaya may cooling system ito na sa ilang malalaking center ay gumagamit ng hanggang 5 milyong galon ng tubig kada araw. Kailangan kasing malinis lagi ang tubig nito para walang duming bumara. Hindi natin kailangan ng verbal assurance. Ang kailangan natin, scientific data. Saan kukunin yung water supply. Sagot ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na mga ngasiwa sa proyekto, hindi sila aagaw sa groundwater ng komunidad, kundi gagamit ng tubig ulan. Magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. Kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. Sabi naman ng palasyo, tiniyak ng National Water Resources Board na may sapat na water source sa lugar at prioridad ang mga residente sa Tagtuyot. May pangamba ring may maagawan ng lupa dahil sa proyekto. Around 20,000 ITAs ang madidisplace dito sa pagpasok ng Pax Silica. At syempre, hindi lang mga AITA, kundi mga magsasaka. Hindi po totoo to. Ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Wala pong ancestral domain title doon. May mga nakahanda rin anilang livelihood program at modern urban farming para sa mga maaapektuhang agricultural land. Wala pa kung 10 dito ang maapektuhan na farmers, pero more than 200 naman po ang ma-generate na employment. Sa epekto naman ng posibleng ingay ng mga cooling system, generator at mga industrial fan, maaari talagang maepektuhan halimbawa yung mga ibon. It's very disturbing. Meron pa siyang i-emit na noise pollution. We will comply with for sustainability na compliant kami sa environmental regulations. Giit pa ng DTI, Hindi ito tungkol sa pagtatayo ng data center dito sa Pilipinas. Ito ay pag-manufacture ng mga components. 2 taong rent-free ang AI hub sa Tarlac. Pero ayon sa DTI, karaniwan ito sa malalaking land project dahil wala pa namang kita sa mga unang taon ng pagpapatayo. At kung gusto raw malaman talaga kung lugi ang Pilipinas sa kasunduan, nakapost sa website ng Board of Investments ang mga dokumentong kaugnay ng framework. Bagaman inaayos pa ng BCDA ang panghuling lease agreement. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nag-usap po sa telepono sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, siniguro ni Pangulong Trump kay Pangulong Marcos na ipararating niya ang pagkabahala ng Pilipinas sa mga insidente sa South China Sea sa susunod na pulong ni Trump at Chinese President Xi Jinping. Sa
Sa isang social media post, sinabi ni US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, na isa sa mga layunin niya ay matiyak ang regular na pag-uusap ng dalawang pangulo. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.